Hello mga tropa. So merong nagtatanong sa atin bakit pa tayo bumili ng e-bike. Meron naman sasakyan, meron namang motorsiklo. Ang tanging dahilan po doon is gagawin nating service ng panganay ko kasi balik school na sila. Kinompute natin kung magkano magagastos niya sa isang taon kapag nakaservice siya. Kasi sa amin dito, medyo may halaga ang tricycle. Lalo na siguro pag gagawin service sa school. So, ang nagagastos niya sa pamasahe is 100 pesos per day kung magko-commute siya. 50 papunta, 50 pabalik. Kung kukumpitin natin yon ng isang linggo, yun ay magiging 500 pesos. So, 4 na linggo sa isang buwan, so 2,000 pesos. Tapos, 10 months ang school year, so 2,000 times 10 is equals to 20,000. So, 20,000 yung nagagastos per year para lang sa service niya. Ang e-bike na to, na 4 wheels, ay nabili namin sa halagang 60,000 pesos. So, in 3 years, return of investment na yun. Kaysa nagbayad kami ng 20,000 a year na wala naman kaming asset. Pero sigurado, sasabihin ng iba, i-charge mo pa rin naman yan, magkakaroon ka pa rin ng gastos. Tapos may mga wear and tear parts pa, like yung battery, mga 1 or 2 years, nasisira na sila, ang mahal ng battery ng e-bike. Ginawa ko siyang solar power, so basta nakabilad siya niyan, nag-charge na siya. Kung paano ko ginawa yun, sasabihin natin or papaliwanag natin sa next video. Hi, Mom. This is extremely terrifying. For real? We're gonna try to terrifying now.